Hinalikan niya ito para ipahawatig rito na gusto niya ang sinabi nito. Para iparating dito na maayos na ang lahat dahil may pagmamahal na sa relasyon nila na hinihingi niya. But she could only tell it with the actions because she was afraid to say the words. Bigo man sa pagmamahal ni Ethan ay hindi naman siya bigo sa naging pagtugon nito. Ibinalik nito ang halik niya. Mas marahas, mabagsik. Nanginig ang katawan niya sa klase na iyon. Her heart rate is speeding up and all her nerve endings are uncurling in such anticipation. Lumalim pa ang mga halik ni Ethan. Bumaba iyon sa kanyang leeg. Hindi mapigilan ni Sabrina na mapaungol dahil sa sarap ng mga halik nito. She felt happier than ever. Dahil sa mga ginagawa nito ngayon, ay napatunayan na niya na gusto pa rin siya ni Ethan bilang isang babae. Tumigil si Ethan. Do you like to see the master's bedroom now? He grinned, which made him look so devilishly handsome and desirable. Hindi siya anghel para makayang pigilan na maakit sa demonyong kagaya nito. Tumango si Sabrina. May mapaglarong ngiti rin sa labi. Pinangko siya ni Ethan patungo doon. Pinilit tingnan ni Sabrina ang kwarto pero ang tanging naging kapansin-pansin lang sa kanya ay ang kama. Masyado na siyang distracted sa ginagawa ni Ethan para mapansin pa ang mga detalye. Ethan showered her with passionate kisses as he laid her in the huge bed. His sensual mouth on hers was like a fire that the flames are hard to douse. Naglingas ang buong katawan niya. His lips traveled into her body. She felt shaking because of the overwhelming level of mind-blowing pleasure. She was spellbound by everything he did to her, and there is no escape. But who cares with escape? Parang gusto na niyang makulong sa sumpa na iyon kung ganoon rin naman kasarap ang mararamdaman niya. Sensation engulfed in her entire body as he teased her. I want you, Mina querida. I want you to Ethan. Now. Sagot niya. Matagal na sandali rin ang lumipas hanggang sa masatisfied sila sa isa't isa. Parehong may masayang ngiti sa labi nilang dalawa nang matapos. Nakayakap siya kay Ethan at nakaunan sa dibdib nito. Gusto ko ang bahay na ito. Gusto kong tumira rito. Ngumiti si Ethan. Hinalikan siya sa ulo. May kondisyon ang kagustuhan mo, Minha querida. Tumaas ang isang kilay niya. Kailangan pumayag ka muna na magpakasal sa akin. Ngumiti si Sabrina. Hindi na nagulat sa sinabi nito. If that's so, nasaan ang singsing? Napansin niyang bahagya naman na nagulat si Ethan sa sinabi niya. Ngunit maya-maya ay ngumiti din ito. Umaba ito sa kama at kinuha ang pantalon. Mula sa bulsa, noon, ay may inilabas itong singsing. Akmang isusuot na nito ang singsing sa daliri niya nang pigilan niya ito nang magsalita siya. Magiging mabuting ama ka ba sa anak natin? Mamahalin mo ba siya? Bahagyang kumunot ang noo ni Ethan. But of course. Ngumiti si Sabrina. Hindi man siya mahal ni Ethan, magiging sapat na sa kanya na malamang magkakaroon naman ng pagmamahal mula rito ang anak niya. Then, this is really I do. Sapat na sa aking malaman na may pagmamahal sa relasyon, hindi man sa ating dalawa, pero pagmamahal para sa ating anak. Now, I can accept this marriage without love. Isunuot ni Ethan ang singsing sa mga daliri niya pero may naramdaman siyang lamig roon. Ganoon din na nakita niya nang tingnan niya ang mga mata nito pagkatapos. Teka, may mali ba sa sinabi niya? 2 linggo pagkatapos mag-propose ni Ethan kay Sabrina ay itinakda ang kasal nila. Dahil pareho silang mamamayan ng Medores ay napagpasyahan nilang doon ikasal. Lumipad sila ni Ethan 1 linggo bago ikasal para ayusin ang mga dokumento na hindi maaaring maayos ng wedding planner na kinuha nito. Sa Royal House of Almeida, tumuloy si Sabrina. Doon siya tutuloy hanggang sa araw ng kasal niya. Ethan doesn't like him far away from him since the day she said yes to his proposal. Hindi nito gustong mawala siya sa paningin nito. Wala namang kaso kay Sabrina kahit sa pamilya ni Ethan ang pagtuloy niya sa palasyo. Masaya pa nga ang mga ito dahil kahit hindi natuloy ang kasal ni Ethan at ni Samantha,
ay may mangyayari pa rin na kasal. Nagustuhan din ni King Robert na nagpakasal ang pinsan nito, hindi dahil sa tungkulin nito sa palasyo. Nagpakasal daw ito sa pag-ibig, kagaya ng nangyari rito at sa reyna nito. Ramdam niya na masakit pa rin para kay Robert ang pagkawala ng asawa. Pero unti-unti rin naman na nakaka-move on ito dahil pinauuna nito sa isip ang mamamayan at pati na rin ang natitira sa buhay nitong nag-iisang anak na si Julia. Ang buong akala ng mga ito ay magpapakasal sila ni Ethan dahil sa pag-ibig, kaya masaya ang mga ito. Sa wakas raw ay nakahanap na ng katapat si Ethan nang hindi pinipilit. Gusto niya itama ang mga ito pero ayaw rin naman niya na sirain ang pantasya ng mga ito. Isama pa na napag-usapan nila ni Ethan na huwag na munang sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya dahil baka maging malaking issue pa iyon at maging masakit ang magiging reaksyon ng mga tao tungkol doon. Pumayag siya dahil natatakot rin siya sa iisipin ng mga ito. Hindi nagustuhan ni Sabrina ang buhay niya noon bilang prinsesa. Pakiramdam niya ay nasasakal siya, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Parehong vain ang ina at kapatid niya. Gustong-gusto ng mga ito ang titulo ng pagiging prinsesa. Kaya naman pati siya ay pilit na hinahawakan ng mga ito. Hindi niya gusto ang ganoong personalidad, pero wala siyang pagpipilian. Kaya nang tanggalin ang pamilya nila sa komunidad ng mga royal families, ay naging masaya pa siya. She felt free. Pero napagtanto ni Sabrina na hindi naman pala ganoon kasama na maging prinsesa dahil ngayong nasa palasyo siya ng mga Almeida ay malaking pinagkaiba sa kanila. Mababait ang mga tao roon at hindi mapagmataas. Hindi kagaya ng pamilya niya. Kahit ang mga katiwala ay pinapayagan na kaibiganin, hindi kagaya niya noon na nang ilapit ang sarili sa yaya niya dati ay madalas pang pinagagalitan. Ibang-iba ang mga tao sa palasyo ng Almeida. She liked it here. And she was going to be a princess under the highest royal house in the whole Medores Island. Hindi man kagaya ng isang fairy tale ang kwento ni Sabrina, ay masaya na rin siya. Pinipilit niya na gawing kontento ang sarili sa kung ano ang natatanggap niya kay Ethan. Passion and care. Sapat na siguro iyon para mapanatili ang isang masayang relasyon. 2 araw bago ang kasal ni Sabrina ay dumating si Samantha sa palasyo. Bagyang kinabahan siya dahil hindi naging maganda ang pag-uusap nila nang aminin niya rito ang tungkol sa kanya at kay Ethan. So, you are really decided to marry him? Huh? Tila may inis sa boses nito nang kumprontahin siya. Samantha, why do you look so irritated? We all know I didn't steal him from you. You were just engaged because of royal command. Technically, you shouldn't be in that place, Sabrina. How many times did you tell me you really don't want to be a princess? That you don't like the life of a royal? Then now, you are marrying a prince? Who are you kidding? I fall in love with him. We can choose who to love, right? Love? Tumawa si Samantha. Love is just for fools. Do you think a heartless man like him could love you? Think again, little sister. Naguluhan si Sabrina sa sinabi ng kapatid niya. What are you talking about? You love Liam. If you said that I love Liam, do you really believe that? Tumatawa pa si Samantha. Oh yeah, maybe I love him. I love him because of his money. Alright, you're such a fool to believe that I fell in love with him. I'm not born to do that. Namutla si Sabrina sa narinig. You don't mean that. I am not feeling bad that Ethan chooses to marry me. How can I? I am born a lady, a princess, a royal, and it took everything away from me when I lose the title. And even if I have a hint that he would just do that for revenge because of what I did to him when we were younger, it doesn't matter. I only wanted the title, the life that I lose. You're greedy, selfish. Hindi na niya napigilan na akusahan ito. So what? At least, I am not a hypocrite. And I won't be a hypocrite to tell you that I hate you. Because you had the life that I wanted. The life that should be mine.
Inis na inis si Samantha. Hindi alam ni Sabrina kung ano ang gagawin. Hindi din niya alam kung ano ang mararamdaman. Iniligtas niya ang kapatid sa akala niya ay kapahamakan nito. Sa akala niya magiging kalungkutan nito. Pero nagkamali siya. All the time, gusto talaga ni Samantha ang ikasal kay Ethan. Kahit alam nito na lolokohin lang ito ng binata. O for her selfish love, for being a princess, for having a royal life. Naawa siya kay Liam. Masyado itong nabulag sa kanyang kapatid na hindi naman pala talaga ito mahal. Pero ganoon nga yata talaga ang pag-ibig. Kahit alam o nararamdaman mo na may mali, mahirap pa rin napigilan. Patuloy pa rin na nagmamahal dahil napaka makapangyarihan noon. Alam iyon ni Sabrina dahil ganoon din siya. Mahal niya si Ethan kaya naman kahit alam niyang hindi nito masusuklian ang nararamdaman nito para sa kanya, ay pumayag siya sa gusto nito. Nagulat si Sabrina nang kinabukasan ay makita niya si Samantha sa palasyo. Pagkatapos ng nangyari sa kanila kahapon ay umalis na lang ito basta-basta at iniwan siya. Simula noon ay hindi na niya ito muling nakita kaya inakala niya na umalis na ito. Pero ngayon ay nasa hapag ito kung saan mag-aalmusal siya. Si Samantha lang ang natagpuan niya sa malaking formal dining room ng palasyo. Inaasahan na rin naman niya na wala siya magiging kasabay dahil tinanghali siya ng gising. Nitong mga nakaraan ay mas lumalala pa ang mga nagiging sintomas ng pagbubuntis niya. Isa na roon ay ang madalas na tanghali niyang pagising. Alam ni Sabrina na wala si Ethan ngayong umaga sa palasyo. Ayon dito ay may aasikasuhin daw ito kasama ang pinsan na si King Robert. Mamayang hapon pa ang balik nito kaya hindi talaga siya nito masasabayan. Finally, you're awake, Minha Irma. Nakangiti pang wika ni Samantha at mukhang maayos na ito kaysa kahapon. Pero nandoon pa rin ang sarkasmo sa boses nito. What are you doing here? Why? Tomorrow is my little sister's wedding. Don't tell me I am not invited, huh? I need to be here to watch you. I am the only family you have. Besides, let me experience to have some royal life again. Even if it's just a little bit, okay? Surely, you won't deny me that. After Ethan and I got married, we won't live in the palace. Napagdesisyonan nila ni Ethan na bumasa sa Pilipinas sa kagustuhan niya. Kahit maganda sa palasyo ay hindi niya pa rin gusto ang ganoong buhay. Gusto niya pa rin na magmukhang ordinaryo kagaya noong nasa Pilipinas siya. It sounds a little weird but she felt belong to a foreign country. Kung dati ay gusto niya magsilbi sa sinilangang lugar, nagbago ang pananaw niya nang makapagtrabaho siya sa Pilipinas. Gusto niya ang mga kasamahan niya roon, ang lugar. That was not so nice to hear. Komento ni Samantha. Wala na ang ngiti sa mga labi nito. I'm not a little girl anymore to have your approval, so I don't need the comments. We will live the life we want it to be. Hindi nagsalita si Samantha. Umupo si Sabrina sa hapag pero napatayo rin dahil nakaamoy siya ng hindi kaaya-aya. Kaya napahawak siya sa kanyang bibig. Napatakbo siya papunta sa banyo ng formal dining room dahil pakaramdam niya ay masusuka siya at yun nga nangyari. She felt weak. You are an early riser, Sabrina. Now you woke up late. And the vomiting. Tell me, are you pregnant? Nang magsalita si Samantha ay sakalang niya nalaman na sumunod pala ito. Inayos na Sabrina ang sarili bago humarap dito. That's why you're marrying the prince because he got you pregnant? Halos isigaw ni Samantha ang naisip. Why? That was worse than his marriage proposal to me. Tiningnan niya ng masama si Samantha pero hindi man lang ito natinag. I should have known. Ethan was a heartless prince. He was a playboy. How can someone believe he would really marry because of love? He would just marry because of duty. Because he got someone pregnant. Oh, what a pity. Do you really want to live like this, Sabrina? You're different to me. You didn't deserve a life without love. He would just make you a fool. Ethan wouldn't do that to me. He cares for me. Alam ni Sabrina na kakaunti lang ang laban niya. Sa maaaring iakusa sa kanya ni Samantha pero gusto niyang lumaban. But he doesn't love you.
care is different from love. Love is powerful. I wouldn't worry if he loves you. But care? We can give care to everyone, even to our friends. And because you're going to be a mother of his child, that will be inevitable. He's protecting his child inside you, so he does really care for you. Sabrina, look at my point. Ethan is a playboy. He is heartless. You should know that. He'll just fool you. He can't stick with only just women. If gets started with you, what he will do? He will go to other girls. He'll have mistresses. Can you live with a life like that, Sabrina? I always knew you as a good girl, as an innocent one. You don't deserve someone like him. I may be mean most of the times to you, but I also do care for you. You still have time. Think about it. Nagulong isip ni Sabrina sa mga binitawan na salita ni Samantha. May punto ito. Tama ang mga sinabi nito. Ano ba mga ipinangako sa kanya ni Ethan? Hindi ba at poprotektahan lang naman siya nito at ang kanilang anak? Aalagaan siya nito? Ibibigay ang pangalan sa kanya para sa anak nila? Magpo-provide sa pamilya? Pero hindi kasama sa mga ipinangako ni Ethan na magiging loyal ito sa kanya. Mahal niya si Ethan at pinipilit niya na tanggapin na hindi nito may babalik sa kanya ang nararamdaman. Maatim niya iyon pero makakaya ba niyang maatim na makita si Ethan na may kasamang iba kagaya ng iniisip niya na maaaring gawin ito sa kanya? Malaking katibayan ang nakaraan nito para maisip niyang posible iyon. Sa pag-iisip pa lamang ng mga iyon ay lubos nang nasasaktan si Sabrina. Paano kung nangyayari na? I can't do this. Gulong-gulo si Sabrina. Hindi maaaring mangyari iyon. Lalo na bukas ay ikakasal na siya. Ikakasal sa isang taong walang pagmamahal sa kanya. Nag-uumpisa na mag-alala si Ethan. Mag-aalas 5 na ng hapon pero hindi pa rin lumalabas sa Sabrina ng kwarto nito. Ang sabi nito kanina, nang bisitahin niya ito pagkatapos ng lakad nila ni Robert, ay masama ang pakiramdam nito kaya gusto sana nitong mapag-isa. Dahil nagpapahinga ito. Inintindi niya ito at bumalik ng 3:30 para tingnan ito. Hindi pa rin ito lumalabas mula doon. Nakailang katok na siya pero hindi na siya nito sinagot. Ganoon ba talaga kasama ang pakiramdam nito para magpahinga ng ganoon katagal? Ilang oras na lang ay mag-uumpisa na ang kasiyahan para sa kasal nila bukas ni Sabrina. Dapat ay kanina pa ito naghahanda pero mukhang wala itong balak. Nang lumagpas na ang 5 ay napagdesisyonan na ni Ethan na kunin ang susi para buksan ang kwarto nito. Nakita niya ito sa kama. Hindi naman ito tulog pero napansin niya agad na may kakaiba sa mga mata nito. Mapula iyon. Mukhang umiiyak. Mio Dios! Ano nangyari? Ganun ba talaga kasama ang... Nagulat si Sabrina sa pagpasok niya pero na magsalita siya ay naglihis ito ng tingin sa kanya. I don't want you here, Ethan. Lalabas ako kung gusto ko. Umiling si Ethan. Malapit na magsimula ang party. Hindi ako dadalo sa party. May kalamigan sa boses nito. Nagtaka si Ethan. Hindi ganoon ang Sabrina na kilala niya. Pero bakit? Masama ba talaga ang pakiramdam mo? Alright, I'll cancel it. After all, ang pinakamahalaga naman ay ang kalagayan mo. Nag-umpisang lumapit si Ethan kay Sabrina. Umupo siya sa kama sa tabi nito. Pero tumayo ito nang malapitan niya. Cancel the wedding tomorrow. 2. Kumunot ang noo ni Ethan. What the hell are you talking about? Hindi natin yun pwedeng ikansela. Sigurado ba na masama pa rin ang pakiramdam mo bukas? I'll have the doctor. I'll send it here. You'll be better. No. Kahit na maging maayos pa ako, nakapagdesisyon na ako. Hindi ko na itutuloy ang pagpapakasal sa'yo. Napatayo si Ethan. Nagsisimula nang mawala ang lahat ng pasensya sa katawan niya sa inaasal nito. At bakit? Bakit ka ba nagkakaganyan, Sabrina? I just realized I can't marry a man who doesn't love me. Natigilan si Ethan sa sinabi nito. But you agreed to marry me. Kahit na ba ang pagmamahal na meron sa relasyon natin ay yung pagmamahal sa anak natin? Kahit wala ang pagmamahal mo. Nagbago ng isip ko. Hindi ko kayang manatili sa ganito. But don't you worry about the child.
Hindi ko naman siya ipagkakait sa'yo. Pwede mo pa rin siyang makita, makasama. Hindi iyon ang punto dito. Can't you see? Bukas na ang kasal natin tapos biglang magbabagong isip mo? How can you? I can't do it, Ethan. Maaaring may pagmamahal sa anak pero wala sa isa't isa. At ikaw, paano ko masasabi na maalagaan mo talaga ako? Kami ng anak mo. You only promised those things. How can I be so sure that you'd also protect us from heartaches? Wala kang ipinangako sa akin na magiging isa kang faithful na asawa. Yun bang nasa isip mo, Sabrina? Na dahil lang sa alam mo na hindi kita mahal, dahil hindi ko ipinangako sa iyo na magiging tapat ako na asawa, ititigil mo na ang lahat ng ito? Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Hindi umimik si Sabrina sa sinabi niya. Lalong naglingas ang galit kay Ethan. Hindi niya nagustuhan ang mga inakusa nito. Paano mo naisip ang mga yan sa kabila ng mga nangyari sa atin ng nakaraan? I stick with you. Sa loob ng ilang buwan hindi ako nagka-interes sa babae maliban sa'yo. It was not the normal me. Hindi mo ba nakikita ang mga ginagawa kong yun? How can you accuse that of me? You are a playboy. That was then. I might be known as an infamous jet-setter prince, but I also have respect. Lalo na sa'yo, dahil magiging asawa kita. Magiging ina ka ng anak ko. Karespe-respeto kang babae at malinaw sa isip ko na nararapat sa'yo na respetuhin. That was my plan to you. I maybe do bad things about your sister but she's different from you. Alam mo iyon? May kasalanan siya sa akin at hindi ka ganoon. I wouldn't put that lot of effort for you if I've leveled you with her. Naging sandali pa lang ang pagsasama natin pero umasa ako na pagkakatiwalaan mo ako. Pero nagkamali ako. Nasaktan si Ethan sa mga naging akusa ni Sabrina. He felt mad. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya rito, ay ganoon pa lang iniisip nito sa kanya. Nirespeto niya si Sabrina. He adored her. Kaya niyang ibigay ang lahat dito, kahit ang puso niya. Pero gusto niyang isumpa ang sarili niya na naisip niya iyon. Mahal na niya si Sabrina pero mali siya. Paano niya mamahalin isang babae na walang tiwala sa kanya? Hindi alam ni Ethan kung paano nangyari pero sa pagtagal ng pagsasama nila ay mas tumitindi ang nararamdaman niya rito. Hindi niya gustong makasama lang ito dahil dinadala nito ang anak niya. Gusto niya itong makasama dahil masaya siya kapag nasa paligid ito. Lahat ng mga sintomas ng umiibig ay nararamdaman niya rito. Pinilit naman ni Ethan na ipakita iyon dito. He doubled the effort to let her know that there was something going on between the two of them. Hindi siya madalas na magpahalaga sa babae. Hindi siya marunong maghintay dahil bilang kinikilalang tao sa lipunan, hindi na niya kailangan gawin iyon. Ang mga iyon ay ginawa niya kay Sabrina. Pero natakot siyang aminin iyon kay Sabrina dahil maaring wala iyong katugon. Si Sabrina ang una niyang pag-ibig at natatakot siyang masaktan dahil alam niya na wala itong pagmamahal sa kanya. Noong pumayag itong magpakasal sa kanya ay laking tuwa niya dahil nag-iibig sabihin lang noon ay nagtagumpay siya. Pero mali siya dahil ang pagmamahal pala na tinutukoy nito ay pagmamahal lang para sa anak nila. Nasaktan siya dahil doon pero pinilit niya na huwag ipahalata dito. Ngayon ay iiwan na siya ni Sabrina. Ibig sabihin lang noon ay hindi talaga siya nagtagumpay. He doesn't fall for him. Siya ang nahulog sa plano niya. The feeling was worse than hell. Sa sobrang sakit ay tanalukuran niya ito. Nag-umpisa siyang maglakad palabas ng kwarto nito nang magsalita ito. Ethan, hindi nito may tuloy-tuloy ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ba ang gusto nitong mangyari kaya bakit pa siya lilingong muli. Ethan! Pagtawag pang muli ni Sabrina. Hindi muli siya lumingon. Malapit na siya sa pintuan ng kwarto nang tawagin muli ni Sabrina ang pangalan niya. Sa pagkakataong iyon ay nakaramdam na siya ng kung anong mali sa boss nito kaya naman sa kabila ng walang dahilan na pagtawag nito ay lumingon siya. Nakita niyang nakatayo pa rin si Sabrina. But there was something flowing on her legs. Nalaki ang kanyang mata. It's blood. She was bleeding. I'm losing the baby. I'm losing our baby. Hindi mapigilan ni Sabrina na mapaiyak.
habang unti-unti nang pumapasok sa isip niya ang nangyari. She was bleeding. Mawawala ang tanging bagay na naglapit sa kanila muli ni Ethan. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso dahil alam niyang hindi lang ang anak ang mawawala sa kanya. Ganoon din si Ethan. Matinding ginulo siya ng mga sinabi sa kanya ni Samantha. Nagkulong siya sa kwarto niya at pinakaisip ang tungkol doon. Nagpadalos-dalos siya. Kahit gaano pa man kabuti sa kanya si Ethan, iba pa rin ang pagmamahal. Maaring may pagmamahal sa kanila pero sa pagitan lang iyon dahil pagmamahal lang iyon para sa kanilang anak. Napagtanto niya na sa sinabi ni Samantha na kulang para sa kanya ang mga pagmamahal na iyon. Napagdesisyonan niya na umatras sa kasal. Inaasahan na ni Sabrina na ikagagalit iyon ni Ethan. Sino ba naman ang hindi? Bukas na ang kanilang kasal pero umatras siya. Matinding pinag-isipan din naman niya iyon. Napagtanto niya lang talaga na hindi niya kaya na dahil wala namang pag-ibig sa pagitan nila ni Ethan. Kahit nararamdaman niya base sa sinabi nito nang magkumprontahan sila kanina na mahigit pa sa mga ipinangako nito sa kanya ang nararamdaman nito, hindi pa rin sapat iyon. She needed the words, pero hindi na siguro niya maririnig iyon dito. Nagalit ito sa kanya. Naramdaman niya iyon at ngayon ay mawawala na ang anak nila. Ano pa ang dahilan para magsama sila? Shh! Don't cry, Mina Karida. Mina Karida? Ilang beses na ba siyang tinawag ni Ethan ng ganoon? It's a love endearment in their country. It should just mean something. Pero ayaw paniwalaan iyon ni Sabrina. Pangkaraniwan naman iyon. I'm sorry. I'm sorry. Patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa dalhin siya sa tingin niya ay x-ray room. Mula roon ay inantay nila ang radiographer para tingnan siya. Natatakot ako. Hinawakan ni Ethan ng mahigpit ang kamay niya. Hinalikan nito iyon. Huwag, magiging maayos ang lahat. Umiling si Sabrina. Hilam pa rin sa luha ang mga mata. Hindi nakabawa sa sakit na nararamdaman niya ang ginawa ni Ethan. I'm going to lose our baby. Marami pang darating na bata, Sabrina. Magiging maayos ang lahat. Tana. Nakita niya ang matinding kalungkutan at pag-aalala sa mga mukha ni Ethan. Umiling siya. Hindi niya magawang kumalma. Paano mangyayari? As I lose the baby, I'm going to lose you too. I'm scared, Ethan. Ayoko mangyari yun. Ayoko mangyari ito. Niyakap siya ni Ethan. Hindi ako mawawala sa iyo, Sabrina. Hindi ako aalis sa tabi mo. So please, no! Sinasabi mo lang yan dahil sa masamang sitwasyon natin. Hindi mo ako mahal. Ang bata ang tanging nagtatali sa ating dalawa. Sinabi mo sa akin na mahalaga ako sa iyo pero alam natin kung bakit. It's just because of the baby. The baby I'm going to lose now. Matamang tiningnan ni Ethan si Sabrina. Hindi totoo ang lahat ng iyan. Mahalaga ka sa akin, hindi dahil sa dinadala mo ang anak mo. It's something deeper than that. I have feelings for you. I love you. Dapat ay matuwa si Sabrina sa mga narinig. Mahal siya ni Ethan. Hindi ba at yun lang naman ang natatangang gusto niya bukod sa kaligtasan ng anak niya ngayon? Pero ramdam niya na ginagawa lang nito iyon para palakasin ang loob niya. Mas gusto kong marinig ang katotohanan, Ethan. Don't sweet talk me, just to make me feel better. Pero itong katotohanan, I love you, Sabrina. At kanina, kaya ako nagagalit sa iyo dahil sa kabila ng mga ginagawa ko sa iyo, ay hindi mo pa rin pala nakita iyon. I maybe done a lot of things but I never lie. Well, I did lie. At yun ay noong sinabi ko sa iyo na wala akong kakayanan na magmahal. Hindi totoo iyon. I can love, but I just don't want to believe it. Natakot ako. Bago sa akin ang damdamin na iyon at natatakot ako na hindi ko kayang panagutan iyon. Minsan ko nang subukan na magmahal pero nabigo ako. Simula noon ay hustong naniwala na talaga ako na hindi ko magagawa. Natama nga siguro ang ama ko noon. Nasa lahi namin na hindi kami makokontento sa isang babae. Na hindi namin kayang magmahal. Pero nagawa ko.
I've been with you for the past months without thinking another girl. Ikaw lang. Ayoko nang malayo ka sa akin dahil ayoko rin na mawala ka sa isip ko. But even though you are out of my sight, you are never out of my mind. Ikaw lang ang babaeng nakapagpatibok ng puso ko ng ganito. Ikaw lang ang babaeng hindi maging sapat para sa akin dahil palagi kitang kailangan. I couldn't get enough of you. Hindi kita malimutan at gusto ko na palagi kang maayos. Ayoko na nasasaktan ka dahil nasasaktan din ako. Tell me, ganoon lang ba talaga nararamdaman ng isang tao na nagpapahalaga? Hindi mo man ako paniwalaan at kahit uli na, sasabihin ko pa rin ito. Mahal kita. Sabrina felt so overwhelmed with Ethan's confession. Gusto niyang panghawakan ng mga iyon. Paniwalaan, dahil ganoon rin ang nararamdaman niya. Masaya siya na narinig iyon kay Ethan pero pinanlabo rin ng lungkot ang sayang nararamdaman niya sa sitwasyon nila ngayon. I don't know what to say. I'm happy, but I'm so scared, Ethan. Naiintindihan kita, Sabrina. I felt scared too. Pero malalampasan natin ito, okay? Even without each other, we can survive this. Kumunot ang noo niya. Ano sinasabi mo? Sinabi mo na mahal mo ako, na mananatili ka sa dib ko tapos... But I can't be with you knowing that you don't love me. Kagaya mo, napagtanto ko rin na hindi ko kayang magpakasal ng walang pagmamahal mula sa iyo. Iyon ba ang akala ni Ethan? Nakita niya ang sakit mula sa mga mata nito. Yun din ba ang dahilan kung bakit tila na-disappoint ito nang mag-propose ito sa kanya at tanging sinabi niya ay tungkol sa pagmamahal nito sa kanilang anak ang mahalaga na lang sa kanya? Akmang magsasalita sana si Sabrina nang biglang dumating ang radiographer sa loob ng kwarto. Tinignan nito ang lagay niya. Sabrina was shaking with fear. Kaiba naman sa reaksyon ng radiographer. Mukhang kampante lang ito. Lalo na nang pagkatapos ng ilang minuto na pagtingin nito sa kanya ay humarap ito sa kanilang dalawa ni Ethan at itinuro ang monitor. Everything's alright, Your Highness. See that little thing moving there? That's the baby's heart. Your baby is very much alive. Parehong hindi makapagsalita sina Sabrina at Ethan ng ilang sandali. Parehong hindi makapaniwala sa milagrong nangyari. But there's a blood. Ay, blood. Natatakot pa rin na protesta ni Sabrina. Kahit na ba nakikita niya ang patunay na may nabubuhay pa rin sa loob niya. Yes, but there are times that it happens. It's not uncommon, especially in your case. The whole island knows that the two of you are getting married tomorrow. There are a lot of stress. What happened is a way of saying to the mother to relax. Sabrina felt relief. Mangiyak-ngiyak siya at nakita niyang ganoon din sa Ethan. Niyakap niya ito pagkatapos. Oh, Ethan. Pagkatapos ay hinawakan din niya ang pipis pa niyang tingin. I thought I'm going to lose you. I told you, everything will be alright. Nakangiting wika ni Ethan. Hinaplos nito ang pisngi niya. Hindi ka na muling masasaktan pa. Tumingin siya kay Ethan. I know. Thank you. Hinawakan ni Ethan ang kamay niya. Ibibigay ko na sa iyo ang kalayaan mo. Nagulat siya sa sinabi nito. What? Ethan! Ayoko na makitang nasasaktan ka na alam kong ginagawa ko sa iyo nitong nakalipas. Hinayaan kita sa piling ko. Pinilit kita. And with that, I knew I have hurt you. I'm so sorry, Sabrina. Mahal kita pero hindi mo ako mahal. That wouldn't create a good marriage, right? Ayoko nang ganoon. Ayoko nang napipilitan ka lang na pumayag sa gusto ko. Ayoko matali ka sa isang kasal na hindi mo naman gusto. Umiling siya. Mahal mo ko, Ethan. How can you let me go? Ngumiti ito ng mapait. Hindi ako isang romantikong lalaki pero minsan na narinig ko na kapag nagmamahal daw dapat ay natututo din na magparaya. Ayoko na maging sakim pa, Sabrina. Alam ko din na hindi lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. I can't have you. You don't love me. I do. Umiling si Ethan.
No, Sabrina. Huwag mong sabihin sa akin ang mga iyan. Lalo na ngayon. Malamang inaawa ka lang sa akin dahil alam mo na nasaktan mo ako at no, I really do love you, Ethan. Bata pa lang tayo, gusto na kita. Siguro noon ay gusto lang kita na maging kaibigan. Pero nang lumaki tayo, naramdaman ko na hindi lang talaga iyon ang gusto ko. Maaring hindi na muli tayo pinagtagpo pagkatapos pero hindi ibig sabihin nun ay kinalimutan na kita. Alam ko naging buhay mo. Naging fan mo ko nang makilala ka internationally. Nang sumikat ka bilang actor at modelo, I had a crush on you. Ikaw lang ang natatanging lalaki na nakakuha ng atensyon ko ng ganoon. Then, I approach you. Nagkalapit tayo sa isa't isa. Ang akala ko noong una, kaya ganoon kalakas ang tibok ng puso ko sa iyo ay dahil crush lang kita. But there's no other guy that have done it to me. Only you. Masaya ako na nakasama ka. Na-appreciate ko ang lahat ng ginagawa mo sa akin. I feel something for you. I know, I love you, Ethan. Pero hindi ko lang maamin iyon sa iyo dahil natatakot ako. Ayoko na maging biktima sa gusto mo dahil masakit isipin na ako lang ang nagmamahal sa ating dalawa. Sabrina, oh God, ganoon din ang nararamdaman ko. Napagtanto ko na mahal din kita pero natakot ako dahil ang akala ko hindi ko rin makukuha iyon sa'yo. You never said. Hinalikan niya ito. We were both succumbed by fears. First love jitters? Tumawa ito. Siguro nga, bago sa akin ang damdamin. Natatakot ako na masaktan. Pero masarap pala. Lalo na kapag nalaman mo na mahal ka rin ng taong mahal mo. Ngumiti siya. Yun din ang nararamdaman ko. Ethan. I love you, Sabrina. Wala nang mas sasarap pa sa pakiramdam ko ngayon. Maayos ang anak natin. Mahal mo ko. Ikakasal na tayo bukas. I couldn't agree more. Wika ni Sabrina at hinalikan nito.